Magandang araw mga bata! Bago natin umpisahan ng ating klase ay magkakaroon muna tayo ng isang panalangin. Tayong lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ay linisin niyo muna ang inyong mga upuan kung meron ba itong mga basura at itapon sa tamang basurahan. Tapos na mga bata? Pwede na kayong umupo. Ngayon, meron bang lumiban sa ating klase? Wala. Mabuti kung ganun. Ngayon, balikan natin ang pinag-aralan natin kahapon. Sino ba sa inyo ang nakakaalala kung ano ang pinag-aralan natin kahapon? Tama! Ang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa pisikal na anyo ng ating bansa, na kung saan pinag-aralan natin ang iba't ibang anyong tubig at ang iba't ibang anyong lupa. Ngayon naman, magkaroon tayo ng isang aktibidad. Gusto niyo ba ng kanta? Ang aktibidad natin ngayon ay isang kanta na pinamagatang Magtanim ay Di Biro. Pamilyar ba kayo sa kantang ito? Maayos kung ganun. Ngayon, simulan na natin ang ating aktibidad. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagkising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyan, tayo'y magsipag unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Ngayon, nasiyahan ba kayo sa kinanta natin mga bata? Magaling! Sa tingin niyo mga mahal kong mag-aaral, bakit sinasabi sa kanta na pagtatanim ay di biro? Tama! Dahil ang pagtatanim ay kinakailangan ng ating lakas at tiyaga. Mga bata, ang ginawang aktibidad natin kanina ay maiugnay natin sa ating aralin ngayon. Meron ba kayong mga ideya? Tama! Dahil ang kanta ay naglalarawan ng isang hanapbuhay na kung saan ito ay pinagkukunan ng hanapbuhay ng ating bansa sapagkat tayo ay isang bansang agrikultura. Ngayon, dadako naman tayo sa ating talakayan. Ngayon, ating talakayin ang hamon at oportunidad ng iba't ibang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa tingin niyo, bakit kaya kailangan natin na meron tayong pagkukuhanan ng pangkabuhayan? Tama! Para may pangtustos tayo sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Bakit naman kailangan nating pangalagaan ang ating kalikasan? Tama! Dahil sa kalikasan nanggaling ang mga raw materials na ginagamit sa ating tahanan at dito rin natin nakukuha ang mga bagay na nakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang layunin ng ating paksa ay ang natatalakay ang mga pinagkukunan ng pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa
Ikalawa, napalagahan ang kapaligiran na pinagkukunan ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng wastong pangangalaga nito. At ang ikatlong layunin ay ang nakagawa ng isang mungkahing planong pangkabuhayan. Narito ang 4 na gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Ang una ay ang pagsasaka. Ang pagsasaka ay isang uri ng trabaho na kung saan sila ay nagtatanim ng mga palay at iba't ibang uri ng mga pagkain na itinanim sa lupa. Ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing kailangan ng tao. Sa pagsasaka ay meron din itong mga hamong kaakibat. Isa na rito ay ang lumalaking bilang ng mga angkat na produktong agrikultural. Kaya naman ang ibang mga pananim ay nasisira na lang at hindi na napakinabangan dahil hindi na nabenta dahil sa lumalaking bilang ng angkat ng mga produkto. Ang pangalawa, ang limitadong pundo na ipinagkaloob ng pamalaan sa mga magsasaka, kaya naman ang ibang mga magsasaka ay nahirapang maghanap ng malaking pundo upang mapalago ang kanilang mga agrikultural na pananim. Ang ikatlong hamon sa pagsasaka ay ang suliranin sa irigasyon. Alam naman natin na may 3 pagkukuhanan ng tubig ang ating mga magsasaka. Isa na rito ay ang sapa, ulan at irigasyon. Ang irigasyon ay nangangailangan ng malaking pundo upang may sakatuparan ito sa isang komunidad. At ang pang-4 na suliranin ay ang pagbabago ng panahon tulad ng El Niño. Hindi na naayon sa panahon ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasaka kaya mas nahirapan silang mapalago ang kanilang mga pananim dahil sa pagbabago ng panahon. Oportunidad sa pagsasaka. Una ay ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa agrikultura. Kaya naman karamihan sa ating mga magsasaka ay mas napadali ang kanilang trabaho dahil sa tulong ng mga makabagong makinarya. Ang pangalawa ay ang impormasyon sa mga makabagong estilo ng pagsasaka upang mapadali ang produksyon, kagaya na lang ng pagtatanim. Meron itong iba't ibang klase sa pagtatanim, kaya naman mas napadali ng mga magsasaka ang kanilang ginagawa at nakakatulong ito sa paglago ng ating ekonomiya. Ang ikalawang gawaing pagkabuhayan ng ating bansa ay ang pangingisda. Ang pangingisda ay isang uri ng trabaho na kung saan pumupunta sa laot ang mga mangingisda upang humuli ng mga isda na isa rin sa pangunahing pangangailangan ng mga tao. At meron din itong mga hamong kaakibat. Isa na rito ay ang pagbabago ng panahon or climate change. Hindi lang pala sa pagsasaka nakapekto ang climate change, pati na rin pala sa pangingisda. Kaya naman, mayroong panahon na ang mga mangingisda ay nakahuli ng marami at meron din panahon na kaunti lang. Ikalawang hamon ay ang pagkasira ng mga anyong tubig na tirahan ng mga isda dahil sa paggamit ng mga illegal na pamaraan sa pagkuha ng isda kagaya ng dinamita. Mga oportunidad na kaakibat ng pangingisda. Una ay ang paggamit ng mga modernong kagamitan. Hindi kagaya noon na gumagamit ng sagwan ang mga mangingisda upang pumunta sa laot. Ngayon, gumagamit na lang sila ng mga makina upang mapadali ang kanilang transportasyon para pumunta sa laot. Ang ikalawang oportunidad ay ang nabibigyan ng mga bagong bangka ang mangingisda. Dahil dito, nabibigyan ang mga mangingisda na walang bangka para meron na silang magamit sa kanilang pagpunta sa laot para mangisda. At dahil dito, mas napalago ang angkat ng mga isda sa ibang bansa. Ang ikatlong gawaing pangkabuhayan ng ating bansa ay ang pagmimina. Ang pagmimina ay isang proseso ng paghukay at pagkuha ng mga yamang mineral mula sa lupa. Ang pagmimina ng mga bagay mula sa lupa ay tinatawag na ekstraksyon, paghango at paghugot. Ginto, pilak, tanso, bakal ay ang mga mineral na makukuha sa pagmimina.
Hamon na kaakibat ng pagmimina. Una ay ang pagguho ng lupa. Dahil sa paghukay ng mga magnanmimina, maaring may tsansa na maguho ang lupa na siyang ikamatay ng mga taong pumasok sa lupa. Ikalawa ay ang kontaminasyon ng lupa dahil sa mga ginagamit na kagamitan ng mga nagmimina ay maaaring makontamina ang lupa na siyang ikawala ng nutrisyon nito. Oportunidad na kaakibat ng pagmimina. Ito ay nag-aambag ng malaki sa ekonomiya ng ating bansa dahil pwede tayong mag-angkat ng mga iba't ibang mineral katulad ng ginto, tanso at bakal na siyang mapakinabangan ng ibang bansa. Ang pang-apat na gawaing pangkabuhayan ng ating bansa ay ang pagtutroso. Ito ay ang pagputol, pagkalso, pagproseso at pagkarga ng mga puno o troso sa mga truck. Mga hamon na kaakibat ng pagtutroso. Una ay ang landslide. Dahil sa mga marami na ang mga punong kahoy ang pinuputol ng mga tao, ay may tsansang magkaroon ng landslide sa partikular na lugar at delikado ito sa mga mamayan na malapit sa landslide. Ikalawang hamon ay ang pagkasira ng kagubatan. Dahil sa marami ng puno ang pinuputol ng mga tao, ay nawala na ng mga tirahan ang mga hayop na ninirahan sa kagubatan. Oportunidad na kakibat ng pagtutroso. Una ay ang ekonomikong paglago. Dahil sa lumalaki ng produksyon ng kahoy, ay marami na tayong naiangkat mula sa ibang bansa. Ikalawa ay ang paglikha ng trabaho. Dahil sa paglago ng produksyon ng kahoy ay tumaas na rin ang demand ng trabaho. Sino ang pwedeng magbahagi ng pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya? Okay, Melissa, maaari ba itong ibahagi? Magaling! Ayon kay Melissa, ang kanilang gawaing pangkabuhayan ay ang pagsasaka na kung saan nagtatanim sila ng palay na siyang ipinagbibili nila sa palengke. Paano kaya natin mapalagahan ang mga pinagkukunan ng kabuhayan ng tao? Tama, sa wastong paggamit at pag-alaga nito. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Kayo ay hatiin ko sa 2 grupo at ang bawat grupo ay pumili lang ng isang representante para sa gawaing ito. Meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan at gusto kong ikategorya ninyo ito kung saan ito nabibilang. Sa pagningisda ba? Sa pagtutroso ba? Sa pagmimina ba? At sa pagsasaka. Maliwanag ba mga bata? Okay, simulan na natin ang ating gawain. Unang larawan. Okay, group 2, anong inyong sagot? Tama, pagsasaka. Ikalawang larawan. Group 2 pa rin. Okay, group 2, anong inyong sagot? Tama, pagmimina. Ikatlong larawan. Group 2 pa rin. Okay, group 2, anong inyong sagot? Tama, pangingisda. Habol, group 1. Ikaapat na larawan. Okay, group 1, ano inyong sagot? Tama, pagtutroso. Ngayon, nagkaroon ng 3 puntos ang ikalawang grupo at ang unang grupo ay nagkaroon ng 1 puntos. Kaya naman, ang ikalawang grupo ang nanalo sa ating pangkatang gawain. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. At ating bigyan rin ng 3 palakpak ang group 1. Ngayon, bilang paglalahat, ano ang paksang tinalakay natin kanina? Tama, ang tinalakay natin kanina ay tungkol sa mga gawaing pangkabuhayan ng ating bansa at ang hamon at oportunidad nito. Ano-ano ang mga gawaing pangkabuhayan ng ating bansa? Tama, pangingisda. Ano pa? Pagmimina. Tama. Pagtutroso. Tama. At pagsasaka. Tama.
Bakit mahalaga nating pahalagahan ang ating kalikasan? Tama, dahil sa kalikasan nanggaling ang ating mga kailangan sa pang-araw-araw na ating pamumuhay at para rin mapalagahan ito at mapakinabangan sa susunod na henerasyon. Lubos akong nagagalak na mas naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Bilang panukat sa inyong kaalaman, meron akong inihanda na pagsusulit. Sa pagsusulit na ito, kayo ay inatasang iugnay ang mga larawan na nasa hanay A sa hanay B. Tapos na mga bata? Magaling! Para sa inyong takdang aralin, kayo ay inatasang gumawa ng mga pangkabuhayan na angkop sa inyo bilang isang mag-aaral sa grade 4. Ilarawan ito. At dito natatapos ang ating talakayan, naway magamit ninyo ito sa pang-araw-araw. Tumayo ang lahat para sa isang panalangin. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.